Good day everyone, I am Nelritrans Bangher Duvala, a grade 12 Hume student. As part of our religion subject, which focuses on studying different religions and belief systems, I will be asking a few questions to better understand our faith and religious practices, featuring Ma'am Jerth Salvador. Hello everyone, so for today I am here with Ma'am Jerth. So Ma'am, kindly further introduce yourself. I'm Charitable P. Salvador. So, isang guro no, sa paaralan ng Villacastre National High School. And then Ma'am, I have prepared 8 questions about connected siya sa religion. So ang first kay, what is one central belief in your religion or sa Bisaya unsa man ang usa ka sentrong pagtuo sa imong relihiyon? Sa amon nga relihiyon, so ang essential nga so mo ni ang pagtuo no pagbilib kay Jesus Christ. Nagtuo kasi kami Trinity. So God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So tatlong among gituuhan, and then isa pa nga di ko naman bawal or dili ni pwede nga mukaon o dugo basta na isabot ng dugo. Number 2, sa community or sa komunidad, how is your religion shared with others in your religious community? Or sa Bisaya, giun sa pagpaambit ang inyong relihiyon sa ubang mga miyembro sa inyong relihiyosong komunidad? Sa pamagitan ng Bible study, Bible sharing, and may ara kami nga kanang cottage prayer para i-share ang word of God sa matag balay o pamilya. And number 3, Ma'am, kay ang central stories or myths. What is one of the myths or stories from your religion or sa Bisaya unsay usa ka mga istorya o mito nga naa sa inyong relihiyon? So para sa amin wala mi nag-focus sa isa lang ka story sa Bible, no, tanan yung storya sa Bible amin nga ginatakel no Genesis padulong sa Revelation. So ginatakel namin tanan. So ang number 4, Ma'am, kay rituals. What ritual do you find meaningful in your religion or sa Bisaya? Unsay ritual sa inyong relihiyon ang pinakabuluhan para ninyo? Pagdayig sa Ginoo. Number 5, Ma'am, is ethics. What is one rule from your religion you are supposed to follow? Or sa Bisaya or etika, unsay usa ka lagda sa inyong relihiyon nga kinahanglan nimong sundon? Ini ginabawal like sa bisyo kana sa bawal na sa amon basta tanang mali no bawal na sa amon. Bawal kami nga mo buhat sa mga butang kanang pangkalibutan. Sa 6th, Ma'am, emotional experience. Have you ever had an emotional religious experience and what is it like? Or sa Bisaya, nakasuway na ba ka og emosyonal nga relihiyosong kasinta ay kasinatian unsa man to nga experience? So para sa akon na experience wala kasi ang akon nga ginikanan kanang since bata pa ko gasimba na same na kami relihiyon. So mo na siya nga wala man ko further nga experience about sa kanang ako yung bata emotion. So 7 is material expression. What is one thing used in your religion or what is it used for? Or in Bisaya, unsay usa ka butang gigamit sa inyong relihiyon para asa man kini ginagamit? Mga instruments like drums, organs, guitar. So, ginagamit naman na siya usually sa dayig no, diya sa Ang last, Ma'am, is sacredness. Can you think of a sacred place associated with your religion and why is it sacred? Or sa Bisaya, naabay balaan nga lugar nga nalangkit sa inyong religiyon ngano man nga giisip kini nga balaan? So kami nagatuo kami nga bisan sa Bible nga kung unsa man tong amon gitungban and then once nga amon yung pagkabuhaton is para ni sa
sa Ginoo. So mahimo siyang holy. No, like sa simbahan, kung unsa to amo gituban, mahimo siyang holy. Ang simbahan is pwede siya mahimong holy. Kay once ang holiness nag-represent na siya nga ara si Jesus Christ no, sa matag usa ka nato no. Sampa sa aton nga lawas, mahimo gyapon ta holy kay tungod no nga naa si Jesus sa atong kinabuhi. So bisan sa atong balay, mahimo siyang naa siya yung holiness kay tungod naa si Jesus. Once nga mudayig ka, mo praise ka sa tungod nga Dios, naa ang holiness. Okay, Ma'am Dre, thank you. And thank you for sharing your insights sa inyong vision. Thank you, Ma'am. So that's a wrap up of our vlog. Bye, everyone.